Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang storya ng aking mga natamong galos sa aking kamay, sa aking dibdib, sa aking lalamunan, at sa aking batok. Ipinapakita ko to sa inyo, hindi para inyong pagtawanan, hindi para inyong laitin, kundi para kapulutan ng aral. Eto, bagong mundo. Ito ay nangyari noong binubuo namin ang bagong ruta namin sa aming packwalk. Ang ibig namin ay makapag-establish ng 3-kilometer packwalk para sa mga aso ko. Hindi naging madali ang packwalk namin na ito. Ang dala ko ay sinalakan, Kim at Lapu-Lapu. Sabihin na natin na 70 kilos ang bawat isa sa mga aso kong ito. Ibig sabihin, ang total ay 210 kilos sila. Imposibleng tapatan ko sa lakas ang tatlong aso kong ito. Kaya naman ang bawat batak ko sa tali ay talaga naman sagad hanggang buto. Ikaw magsenyas ha, para na-concentrate ako dito. Challenging talaga ang packwalk na ito dahil kung dati ay may dala akong 2 dog keepers, sa ngayon ang dala ko lang ay isang cameraman at wala ang mga dog keepers. Ito na yata ang pinakamahirap na packwalk ko ha. At aminado ako na ito na ang pinakamahirap kong packwalk. Ito rin ang pinakamalayo naming narating sa packwalk. Sila Kan at Kim ay talagang wala pang experience sa ganito kalayong lakad. Kaya ang bawat makita nilang aspin sa daan, ang treatment nila ay ito ay mga prey. Nakaraos kami sa 1.3 kilometers na packwalk. Kahit na may batakan, ay pinipilit ko pa rin i-claim ang leadership. Sa packwalk kasi ay napakahalaga na ang aso ay kailangan nasa tagiliran mo o nasa likod mo. Iyon ay aking nagawa, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. At nang dumating na kami sa aming stopover, ay dito na nagsimula ang malaking problema. Lakas! Ha? Hindi naman. Sige lang, hindi ako ready to ha. Biglang lumabas ang isang aspin mula sa tindahan at na-trigger sina Kan, Kim at Lapu-Lapu. Ako ay binatak hanggang sa humampas ako sa poste. Ang poste ay merong barbed wire at dumikit doon ang aking katawan. Hindi ko nabitawan ng tali hanggang sa pagbagsak ko sa lupa. Ako ay sugatan at ligtas naman ang aspin. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.